Magiging maganda na ngayon ang pag-usad ng modernization program para sa ating Philippine Navy ngayong taong 2025 dahil sa nakatakda na naman silang bumili ng bagong guided missile frigates na may sinasabing budget ng nasa 43 billion pesos na mas hitik pa sa armas at mas malaki sa kasalukuyang warships ng ating Navy. Ang isang malakas na offer para sa proyektong ito ay ang HDF 3500 frigate na gagawin pa rin ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea na isang mas pinalaking bersyon ng ating mga Miguel Malvar, mas advanced ang mga subsystems at tumaasa tayong mas maraming kayang dalhing missiles at iba pang weapon system. Maliban sa inaasahang bibilhing warship mula sa South Korea, nakatakda ding i-transfer ang mga Abukuma class destroyer escorts na mula naman sa Japan na kung saan hinihintay na lang inspeksyonin ito ng ating mga opisyales upang malaman ang kondisyon ng warships at ilan ang ite-transfer sa Pilipinas. Pati na rin ang sinasabing brand new na warship na offer ng Japan na kung saan inaasahang ito ang mga Mogami class guided missile frigates na isang klase ng fully stealth warship at armado ng mas advanced na mga weapon system. At sa balita na ating nakalap, mukhang hindi pa tapos ang magandang balita para sa modernization program ng ating Philippine Navy matapos pinag-uusapan na sa ngayon sa US Congress ang nasa $500 million kada taon na military assistance o nasa halos 29 billion pesos upang mas mapalakas pa ang kapabilidad ng ating hukbong sindatahan. Ayon sa Max Defense, inaasahang gagamitin ang pondong ito upang i-upgrade at kabitan pa ng mas maraming armas ang ating warships tulad na lang ng ating mga Rizal class frigates, pati na rin ang ating mga Del Pilar class offshore patrol vessels. Ating tatandaan na ang military assistance na ito ng Amerika ay pwede lamang gamitin sa pagbili mula sa US defense companies, kaya pagdating sa pagkakabit ng mga bagong armas, ay inaasahang puro US-made weapon system ang ikakabit sa warships. Pagdating sa ating mga Rizal class frigates, sinabi ng Max Defense na malalagyan ito ng vertical launching system o VLS na kung saan paglalagyan ng mga anti-air missiles bilang dagdag pang depensa ng warship dahil ang kasalukuyan lamang na air defense missiles ng ating Rizal class ay ang mga Mistral 3 surface-to-air missiles na kulang talaga upang protektahan ang nasabing vessel. Kasama din ang Close-in Weapon System o CWIS sa inaasahang ikakabit na bagong weapon system na ginagamit bilang panghuling pangdepensa ng warship kapag masyado nang malapit ang kalabang missiles o aircraft. At dahil nga US-made weapon talaga ang dapat bilhin, ang Phalanx 20mm close-in weapon system ang nakikita nating ikakabit sa mga Rizal class, pareho sa kinakabit sa mga US-made warships, at subok na rin sa iba't ibang gira ang Phalanx weapon system. May range ng nasa lagpas 5 kilometro ang armas na ito, at may firing rate ng nasa 4,500 rounds kada minuto, kaya mapapalakas pa talaga nito lalo ang pangdepensa ng ating Rizal class at matatawag na talaga itong totoong frigate. Maliban sa mga Rizal class, isa din sa tinitignang ma-upgrade din gamit ang US military assistance ay ang ating mga Del Pilar class offshore patrol vessels na kung saan kulang na kulang talaga ito sa mga armas at tamang pangpatrolya lang talaga ang kayang gawin ng warship na ito. Inaasahang malalagyan ito ng bagong mga anti-ship missiles at ang nakikita natin ay ang mga RGM-84 Harpoon anti-ship missiles na katulad sa nakakabit noon sa mga Del Pilar class bago pa ito mai-transfer sa Pilipinas at noong ginagamit pa ito ng US Coast Guard. Upgraded na rin ang mga bagong bersyon ng Harpoon missiles na kung saan may range ito ng nasa 130 kilometers at mas accurate na ang targeting system nito. Pagdating naman sa close-in weapon system, ang mga Phalanx pa rin ang nakikitang ikakabit dito tulad din noong nasa serbisyo pa ito ng US Coast Guard
At kapag makabitan na nga ng mga karagdagang armas ang mga Rizal class, ay pwede na itong maibalik sa classification na isang frigate. Sinabi din ng Max Defense ang patungkol naman sa upgrade para naman sa Tarlac class landing platform dock, ngunit wala pa tayong masyadong impormasyon patungkol dito at umaasa tayong mapupunduhan ito sa lalong madaling panahon.